Ito yung mangyayari sa inyo mga sir, basta hindi nyo alam kung anong klase yung gulong na binibili nyo. Okay, paliwanag ko lang, no? So, dito sa Suzuki Avenis 125 ko mga sir, 4 months ko lang itong nabili. Last April lang to mga sir, pero tingnan yung nangyari sa gulong. Ano? Nakita nyo ba? So, meron siyang deformities. Yung iba, yung tawag dito sa vulcanizing shop is scalloping, no? Kasi para siyang bundok na uneven yung kanyang pagkapudpod. Kung makikita nyo kasi, hindi pa talaga siya pudpod. Even yung thread niya, pwede pa talaga siya, pero ganito nang nangyari. 4 months pa lang to, ha? Yan. So, explain ko kung anong nangyari, yung mga possible causes nito, para yung mga beginners dyan, or even dun sa mga mid users na, at least meron kayong idea, mga sir, no? So, kaya nangyayari tong ganitong deformities ng gulong, no? Sa harap at sa likod. Unang-unang possible cause dyan is, syempre, yung tire pressure. Ayan. So, hindi naman talaga natin maiiwasan na maya't maya nakukulangan ng hangin yung gulong. Kasi nga, hindi naman talaga all the time na-check natin yung mga gulong. So, ang mas maganda kasi talaga yan, sinusunod natin yung recommended tire pressure sa isang motor, kung ano yung nakasulat sa manual niya talaga, no? But, anyway, kapag kulang kasi ng hangin, ayan, nagkakaroon ng hindi sapat yung hangin, na-stress kasi yan sa loob. As a result na hindi pantay na yung pagkapudpod ng gulong. Yan yung pinakauna talaga, yung tire pressure. Pangalawa is yung driving habits mo. Kapag yung driving habits yung mga sir is always ka nagbe-brake sa harapan at sa likod, yan, mabilis mapudpod yung mga gulong nyo. As a result, hindi pantay yung pagkapudpod ng gulong. Pangatlo is yung inyong mga suspension. Kapag may sira yung mga suspension yung mga sir, ganyan din yung possible na mangyayari. Yung mga deformities at saka hindi pantay yung pagkapudpod niya. Pang-apat na rason is, ito yung pinaka-common mga sir, is yung brand, personal brand ng isang gulong. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga sir, no? Huwag kayo basta-basta bumibili kasi hindi porket mura yan, meaning nakasave na kayo, which is mali pala. So, mas maganda na pumili kayo ng tamang klase ng gulong mga sir, no? Hindi ko naman sinasabi na kapag mura is talaga walang quality. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no? Pero, mas maganda kung pumili kayo ng budget meal na gulong, pero quality talaga siya. Okay, so para sa mga Suzuki Avenis users dyan or sa mga Bergman, ito yung size naman talaga na sa natin, gulong. Yung 90-100 by 10 sa harap. Sa likod pala. And then, sa harap naman is 90 by 90 by 12. Okay, so yung brand na isasuggest ko sa inyo mga sir is MRF. Sa India to mga sir. Ito, kakarating nga lang na-order natin sa Shopee. So, ilagay ko lang yung presyo sa screen para makita nyo. Mura lang siya actually. Hindi siya talaga masakit sa bulsa. Pero, proven and tested na kasi itong MRF. So, quality to mga sir. And then, nakarap pa nga siya, no? So, balatan na natin. Okay, so, eto na, nabalatan na natin. And then, konting idea lang sa mga gulong. So, make sure na yung binibili nyo ng mga gulong mga sir is, hindi siya outdated, kumbaga. So, paano ba natin makikita yung production date ng isang gulong? Ayan, rotate nyo lang. Then, makikita nyo dyan, 0424. So, April 2024 yung manufacturing date ng isang gulong. And then, ito kasi, yung gulong natin na MRF is naka-2-ply siya, tubeless. Tapos, nylon, made in India. So, maganda naman yung klase ng mga gulong sa, made in India, mga sir, no? Itong isa naman is, yung production date niya dito is, natin, saan ba dito? April 24 din to hindi, 2024 din to. Yan, kung makita nyo, sundin nyo lang lagi yung rotation ng isang gulong, may direction naman niya. So, yung arrow niya is pa dito, so dapat yung rotation niya is pa ganun. Clockwise ba yan o counterclockwise, depende na sa inyo, no? Yan. So, eto, mavouch ko talaga sa inyo tong MRF kasi usually yung mga
Even si Yamaha, no, yung mga stock tires niya is MRF. So, magandang klase naman. Hindi naman siya basta-basta nasisira and hindi naman basta-basta napupudpud agad. So, ayan. So, ano na natin to? Pa-install natin dito sa Suzuki Avenis natin. By the way, pwede ito sa ano ha? Sa Bergman. Ayan. So, let's go. Ayan. So, ipakita ko lang yung brand na binili ko. Ayan. Kayo nang magbasa, no? Ayan. Tapos, ano siya? Made in China. Ayan. Ayan ko lang kung makikita nyo. Made in China siya. Yung ano natin, yung MRF tires natin is made in India yan. So far, okay naman yung mga made in India na mga gulong. You know? So, yung presyo niya mga sir, ilalagay ko lang sa screen, ano? Para makita nyo. You know? Maganda din yung kanyang, ano, threading niya. Ayan. So, hanggang dito na lang yung content natin, mga sir. Ride safe sa ating lahat.